Good morning sa lahat ng aking mga kliyente at mga kakilala, mga pagari at mga kaibigan. So sa araw na ito, meron akong mahalagang i-share sa inyo. So update po natin itong tungkol sa plague na coronavirus. As of today, almost 10,000 na po yung namatay sa worldwide, at saka yung infected naman almost 250,000 na po. So nakakalungkot talaga kasi everyday may na-infect, everyday may namamatay. So may pag-asa pa kaya? Anong ating assurance na ito ay matatapos din? So ako din sa aking sarili, parang malungkot ako. Parang ginawa ko mag-pray, hanggang tinatamad na mag-pray. Parang walang nangyari, di ba? Tapos nagbabasa. Parang sa pagbabasa, habang nagbabasa, parang nakakatamad na rin. Tapos may social distancing pa. Di pwede na mag-usap ng malapitan. So wala kang kakausapin na baka malawayan mo pa, di ba? So ang ginawa ko, binalikan ko na yung mga spiritual na mga libro, mga aklat na aking binabasa. So binalikan ko yung binasa ko ulit, yung True Life in God na True Life in God messages ni Vasula Riden na binigay ng Panginoon, na sinusulat ni Vasula simula noong 1985 hanggang ngayon. So mayroon siyang, ang latest kasing alam ko noong November 11 na message na ang title, "These are the last days of your era." Tapos na habang nagbabasa ako about coronavirus, November din pala nagsisimula yung yung corona. These are the last days of your era. Ibig sabihin, hindi naman katapusan ng mundo, katapusan ng ating panahon. So yung lahat ng parang panahon ni Moses na yung mga 20 pataas, lahat ng with reason mamamatay, tapos maiwan lang yung mga innocent. Parang ganoon din sa ating era, parang yung lahat ng mga guilty, baka katapusan na nga natin. So parang nalungkot ako doon sa message na yon, kasi wala naman ding naniniwala, at o kaya parang ang simbahang Katolika, parang kahit may mga bishop naman na nag-endorse nito, parang walang pake doon sa mensahe ng Panginoon ng True Life in God. Kasi ito na may galing sa ang propeta naman dito ay isang Greek Orthodox at babae pa. At saka yung iba namang sekta, hindi rin, kasi di naman ka-sekta nila, Orthodox ito eh. Pero itong mensahe ng Panginoon, itong True Life in God, ay para sa atin lahat, specifically sa mga all Christians. Pero hindi siya exclusive, included din dito yung mga Hindus, mga Muslims, even yung mga ibang mga paniniwala. So ito yung mensahe of unity in diversity, truth and peace with God. Tapos yung kanina lang, habang nagbabasa ako, tapos nag-open ako sa internet ng True Life in God, meron palang bago, itong March 13, na may pamagat na, "Lord, have mercy on me, the sinner." Parang isang prayer punta sa Panginoon. So
nung binasa ko siya, parang nabigyan ako ng parang panibagong lakas ng to go on with our na may Diyos pala talaga na concerned din sa atin. Hindi tayo binabayaan na itong dilobyong ito ay matatapos or ma-resolve with our cooperation with God. So kung wala tayong cooperation, hindi rin ito matatapos. So kasi sinabi dito na kung iniisip natin na matapos na ito by our physical o material na pamamaraan, paghahanap ng gamot, kahit anong gamot na iniisip natin, yung iba saging, virgin oil na coconut virgin oil, virgin coconut, o ano pa ba yung may iniisip nila, kahit ano-ano na lang. Pero ang lunas pala nito is not physical, it is spiritual in nature. So para mas maintindihan niyo, para mas maintindihan niyo yung pinagsasabi ko, basahin ko yung mensahe ng Panginoon dito nitong March 13 para sama-sama natin siyang pagnilay-nilayan. So ito ay stake ng lahat. Hindi ito stake lang ng Santo Papa. Hindi lang ito stake para ng mga pari at obispo, na mga pastors at mga ministro, or mga imams. Dahil ito exclusive para sa buong, inclusive ito para sa lahat. Hindi ito para lamang sa ilang para sa Kristiyano or sa hindi Kristiyano. Para ito sa lahat. So basahin ko po. Lord, have mercy on me, the sinner. March 13, 2020. Summon the people and tell them, without repenting and truthfulness in your prayer, this evil will last longer than you think. Turn to me, your God, and repent. A sincere and universal prayer will reach me, your God. Fasting will cast away demons. Any sacrifice is acceptable to me. Cast away your lethargic spirit and renounce your evil ways, and make peace with me, your God. Let me hear, Lord, have mercy on me, the sinner. And I will show compassion, and I will rain blessings on all of you. Come, do not fear, I am listening. Jesus. God will listen if we repent and change our life from being tepid towards God, and He will be gracious to grant us peace. We will be praying for the world. Ask Him to uncover His face and shine on us. Plead that we may be gracious to our supplication. We should also pray that His message of TLIG, or True Life in God, may spread quickly and be received humbly as it was received by you. Pray especially for Italy, as the TLIG messages had, as I had explained in the past, fallen on totally deaf ears and persecuted. Ngayon, himay-himayin natin yung mensahe ng Panginoon dito sa True Life in God. Summon the people and tell them,
So lahat ng tao isomon at sabihan. Without repenting and truthfulness in your prayer. So kung walang pagbabago buhay, yung walang pagtalikod sa kasalanan, at yung truthfulness, yung sincerity at makatotohanan yung ating prayer. Kung ang ginawa lang natin ay lip service, hanggang bibig lang, hindi galing sa puso, parang ngayon lang na parang nagpe-pray, pero pagkatapos nito balik uli. Dapat daw repentance, totally iwanan na yung masasamang gawain. Truthfulness, yung makatotohanan talaga yung ating ginawang repentance, ang ating prayer din makatotohanan na galing talaga sa puso, hindi galing lang sa bibig, galing lang sa utak na empty. Tapos may sinabi siya, this evil will last longer than you think. I believe na itong evil na pinagsasabi dito ng Panginoon, i-interpret ko ito yung coronavirus na widespread sa atin. Na kung iniisip natin na ito ay matatapos na ito within a month, 2 months, or 3 months, baka nagkakamali tayo. Matatapos lang daw to kung merong repentance and truthfulness in our prayer. Turn to me. Sasabi naman niya, magbalik loob sa Kanya. Baling tayo sa Kanya. Turn to me. Big sabihin, from being worldliness, sana tayo magiging godliness. Turn to me your God and repent. So binalik na naman yung word na repent, pagbabagong buhay. A sincere and universal prayer will reach me, your God. Sincere, ito naman yung sincere and universal prayer. So kailangan na tapat, sincero, at universal. So hindi yung isa-isa, kundi tayong lahat, Christians, Catholics, Orthodox, Protestants, including Muslims, Hindus, and other religions, to pray. Dahil ito ay makarating sa Panginoon kung tayo ay sama-sama. Kahit malayo tayo sa isa, kahit may social distancing, we can be united in prayer spiritually. Fasting will cast away demons. So ito yung fasting, panahon ng pagpuasa. It's time of Lent ngayon. Sana fasting not only of eating, but of fasting of doing, fasting sa mga masasama. We will fast to do good. Fasting will cast away demons. So ang nangyari kasi ngayon, fast eating, panic buying, para maraming makakain sa bahay. Kahit yung iba wala nang mabili, basta tayo meron. Ang gusto ng Panginoon, fasting. Itong panahon mas kukunting kakainin natin para makapag-share tayo sa iba. I-fasting din natin yung mga gawain natin makamundo. So gagawa tayo ng more on sacrifices, prayer, lalo sa mga taong hindi marunong pang mag-pray or walang pakialam na kailangan pa talagang mag-pray. So tayo yung gagawa.
any sacrifice is acceptable to me. So sabi ng Panginoon, so mga sacrifice. So ano bang gagawin natin? Ang sacrifice dito sa iba't ibang paraan. Pwedeng service, pwedeng giving of something, pwedeng prayer, yung mga works of mercy. Give food to the hungry, drink to the thirsty, clothes for the lang mga damit, at iba pang mga services, and of course prayer. Cast away your lethargic spirit. Walain natin yung pagkatamad-tamad, pagkawalang gana sa pagpray, pagbabasa ng Bible, or lethargic spirit na ligtas na ako. Hindi na kailangan pang mag-pray na pabalik-balik. Hindi na kailangan pang magbasa. Alam ko na yan. So, ang gusto ng Panginoon dito yung discover a new spiritual na dimension sa ating buhay. And renounce your evil ways. Renounce. Ano yung renounce? Total na pagtalikod sa ating mga masamang gawain. Kung dati magnanakaw, di na tayo magnanakaw sa habang buhay. Kung tayo may kabit, putulin na natin yung relasyon natin sa ating kabit. Kung tayo ay gumagawa ng mga kahalayan, fornication, pagsasama na walang kasal, homosexuality, at iba pang, kailangang we will stop it at tayo ay magbagong buhay. Be perfect as your Father in heaven is perfect. So, hindi natin pwedeng gawin tao lang ako. Ang gusto ng Panginoon ay tayo ay magbalik loob sa Kanya. At siya ang ating standard. Be perfect as your Father in heaven is perfect. So, yun ang standard ng Panginoon. At di natin yan kaya ko, tayo lang. Siyempre, magbagong muna tayo, mag-repent, and then, tutulungan tayo ng Panginoon na magawa natin yung kanyang standard, yung kanyang criteria. And make peace with me. So, ang ating paggawa ng mabuti, ang ating pagbabalik loob sa Ginoo, sa Panginoon, ito yung maging peaceful tayo sa Panginoon. Siya po ay ating magiging kaanib na. Dahil kung nasa kasalanan pa tayo, kaaway natin ang Diyos. So, kung magbalik loob tayo, at tayo ay humbly ask His forgiveness and totally renounce all our evil deeds, tutulungan tayo ng Panginoon. Let me hear, Lord, have mercy on me, the sinner. So, yun ang isang napakagandang prayer na gustong marinig ng Panginoon. Kasi, ang nakita kasi ng Panginoon, parang wala na siyang place sa ating buhay. Parang sa atin, I can live without God. Parang ganun na ang ating mga saka na lang yung Panginoon pag tumanda na ako. Tingnan mo, ang mga matanda, wala na tuloy chance kasi silang unang kinuha sa coronavirus. So, paano natin magbago? And I will show compassion. So, kung gawin natin to, tayo ay manalangin ng pagpakumbaba. Hingi natin yung kanyang mercy. Siya naman ay maawa sa atin. And I will rain blessings on all of you. Baka itong blessing na sinasabi ng Panginoon, katapusan
ng coronavirus. Pero unless or until di tayo mag-repent at magbalik loob sa Kanya, babalik tayo sa panahon ni Moses na mamatay lahat yung mga yung mga mula sa age of reason, at ang maiwan na lang yung mga innocent. So lahat ng 7 pataas or 20 pataas mamamatay because of guilt of sin. Come, do not fear. Bumalik ka. Pumunta ka sa Panginoon. Huwag kang matakot. I am listening. Siya ay nakikinig sa atin. Tapos dito sa note ni Basula na sinabi niya, God will listen if we repent and change our life from being tepid towards God. So pakikinggan talaga tayo ng Panginoon pag tayo ay mag-repent at magbagong buhay. And He will be gracious to grant us peace. At ibigyan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan sa ating buhay, pati sa buong mundo. You will be praying for the world. So kailangan na nating pray ang buong mundo. Lahat ng mga tao sa mundo, hindi lang ang ating mga sarili. Ask Him to uncover His face and shine on us. So yun, i-pray natin na makita sana natin ang Kanyang mukha sa bawat isa. Plead that He may be gracious to our supplication, na sana siya makinig sa ating mga prayer. We should also pray that His message of true life in God may spread quickly. So ito na, kasama ditong ninote ni Basula na gusto talaga ng Panginoon na yung mensahe sa true life in God ay mabilisang mapaalam sa lahat ng tao. Yung kanyang message mula 1985 hanggang ngayon 2020. Ang pinaka-core nito is unity in diversity. Na ang division ng bawat simbahan, kahit ano pa man tayong simbahan, Catholic, Protestant, Orthodox, Muslim, Hindus, people in goodwill, na magkaisa, in union, in communion with the Pope. Ang problema kasi sa atin, nasa atin ang problema, kasi we want to be divided from one another. Kasi we have our self-righteousness ng bawat simbahan. But God wants us to be united. Kasi isa lang naman talaga ang Diyos natin. Ang bawat isa lang ay may sariling interpretations at distortion sa truth. Kung mabasa ito ng lahat at ito'y kanilang humbly accepting it, magkakaroon talaga tayo ng unity in diversity. Tapos isa pa, and be received humbly as it was received by you. So itong mga True Life in God prayer groups, itong you na na matanggap sana ito na may kababaang loob ng bawat isa, na hindi yung snub lang tayo. Hindi naman yan totoo. Gawa-gawa lang yan. Kaya, saan kaya yan galing? Okay na ako sa aking simbahan. Okay na ako sa aking sekta. Pray especially for Italy. Kailangan i-pray din natin ang Italy. It's the bagong epicenter ng coronavirus, second to China. Bakit kaya? As the TILG messages had, as I had explained in the past, fallen on totally deaf ears and persecuted. Kasi sa Italy daw, itong True Life in God, hindi pinakinggan at persecuted. Ano ba yung persecuted? Pinatigil, ginawa ng mga different na way na maipatigil lang to.
mga exhortation, notification, etc. Kasi ang Panginoon dito nagsasalita eh. So, hindi tayo pwedeng malaki sa Panginoon na kami yung center of Christianity. Pwede ba yung sabihin? O kaya pwede yung sabihin ng ng mga Israelis na kami yung piniling Hindi, kasi kung magsalita ang Panginoon, we must obey. Di natin pagmamalaki yung kung sino tayo, sinong simbahan tayo, kung sino man tayo. God is our obedience or andun sa Kanya. So ito yung aking naging sharing sa inyo sa aking munting reflection na ito naman ay nakakatulong, nagbibigay pag-asa sa atin itong in this time of coronavirus, na ang kailangan pala natin is not the material solution. Ipagkaloob yan sa Panginoon. Kung gawin natin yung kanyang kalooban. Unity in diversity, repentance, universal prayer, at humble acceptance of true life in God messages para sa ating lahat. Kahit ano pa man ang ating religion, nandun ang tayo ay haharap pa rin sa Panginoon. Kung ano man ang ginawa natin or kung paano natin nag-respond sa kanyang love letter, sa kanyang paanyaya sa atin. Division comes from Satan. Unity comes from God. Pwede niyong puntahan ang True Life in God messages sa kanilang website is https://www.3.tlig.org, o kaya meron din sa Google app TLIG. Pwede nyo yun hanggang merong app doon from 1985 to 2003 na messages. Yung mga bago, yung kaninang binasa ko dito na sa kanilang website. So, nandun din yung mga testimonies of all churches. So, thank you sa pakikinig. Nawa sa simpleng sharing, ako na may nakapag-uplift din sa inyong spirit na magkaroon ng pag-asa despite and in spite of everything. Thank you. See you next day.